Puspusan naman ang operasyon ng Department of Migrant Workers laban sa mga illegal recruitment agency. Kung sakali rin daw na matuloy ang pagkakaroon ng confidential fund ng ahensya, gagamitin nila ito para maprotektahan ang mga Pilipinong manggagawa. May ulat si Luisa Erispe. Dumarami na ang nasa sampulan na mapasara at makasuhan ng Department of Migrant Workers dahil sa iligal na pagre-recruit ng mga Pilipinong nais magtrabaho sa ibang bansa. Sabi ng DMW, aabot na sa 40 ahensya ang ipinasara nila at nasa 100 naman ang nakasuhan. Dahil nga po pinalawak namin yung mga grounds for violation ng recruitment cases, marami pong naisampa laban sa iba't ibang mga ahensya na hindi po tumutupad sa ating mga polisiya at rules, no? At dahil po dito, marami pong masasampulan. Ganon din po sa tinatawag naming DAE o yung disciplinary actions against the employer, no? Marami rin pong naisampa na kaso laban sa mga principals and employers dahil po sa bagong rules na ito at sisiguraduhin po natin na under the present rules ng BMW, mabibigyan po ng karapat-dapat na disciplinary sanction yung mga hindi po sumunod sa batas. Natutunto naman ng DMW ang mga illegal recruiter na ito dahil sa mga sumbong ng mga Pilipino tulad ng ipinasara nila kamakailan sa Parañaque City. Pero sabi ng DMW, sakali mang matuloy ang mungkahi sa Senado na magkaroon sila ng confidential fund, handa silang gamitin ito para puksain ang illegal recruitment. Hindi po namin hiningi yung confidential funds na yan, pero kung kami po ay susuportahan, gagamitin po natin ito sa tamang paraan. Alam niyo po yung ating programa at polisiya laban sa illegal recruiter, kinakailangan natin ng mga magigiting na mga otoridad at saka mga tao na kaya po nating hingan ng tulong at dyan po gagamitin natin upang masugpo po natin at mapasok yung mga illegal activities na yan. Makakatulong po yan sa pagkukuha ng mga intelligence. Nakakakuha po tayo ng mga kasamahan natin dyan na pwede pong tumulong lalong-lalo na upang makita natin kung sino-sino yung mga nagiging illegal recruiters. Naniniwala naman ng DMW na malaki rin ang tulong ng bagong rules and regulations na ipinatutupad nila ngayon para sa mga employer at agencies ng mga land-based at sea-based OFWs. Dahil kasi dito, mas lumiliit pa ang mundo ng illegal recruiters at nababawasan na rin ang pang-aabuso lalo na sa domestic OFWs. Sa mga OFWs natin na naghahangad ng trabaho sa abroad, kaya po tayo minsan ay nabibiktima ng mga illegal recruiters kasi po tayo ay nagpapabaya. Alam po naman natin yung proseso at yung paparaan. Huwag po tayong papatol kapag meron pong naghihikayat sa inyo na magtrabaho sa abroad. For example, imbis na work visa, ibibigyan kayo ng tourist visa. Imbis po na may kontrata. Ayon naman sa OWA, para sa mga Pinoy na nagiging biktima ng trafficking o illegal recruitment na nakarating na sa ibang bansa, bukas ang kanilang tanggapan para sa kanila. Dito sa mga lugar kung saan nagkaroon tayo ng mga biktima ng trafficking, kadalasan naman kasi kapag sila ay naliligtas na, inililipad na natin agad. Pero meron naman tayong 34 na posts all over the world. Pero hindi naman lahat ito merong problema ng trafficking Pero garantisado kung ikaw ay naging biktima nito at ikaw ay naligtas na, meron tayong laging sasapo sa iyo sa mga posts natin. Other than that, ililipat ka na natin kaagad ng Pilipinas. Dito naman sa Pilipinas, patuloy na pinangangalagaan ng OWA ang mga pamilya ng OFWs. Katunayan, nagbukas pa ng mas maraming slots para sa scholarship ng mga anak ng OFWs at pinalalawig pa ang paggamit ng OFW Hospital sa Region 10 at Region 3. Humihingi lang ang OWA ng kalayaan sa Department of Budget and Management na magamit ang hawak nilang repatriation fund na 9.2 billion para sa pagpapatayo ng mga shelters at mas mapalawig pa ang tulong sa mga OFW. Meron na ba talagang tayong nakikita na mapaggagamitan wisely nitong pondo na ito? Luisa Erispe, para sa Bayan.